tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programa. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At syempre kasama ko pa rin ang aking partner sa programa. Walang iba kundi si Miss Tess Ramirez. Good morning, Director Thelma. Good morning, Tess. At syempre partner, ngayon ay ika-3 sa buwan ng Agosto. At dahil simula ng bagong buwan, bago rin ang ating hatid sa ating mga suki. Yes. Oo, dahil karamihan sa hiling na ating natatanggap ay yung magbigay naman kayo ng mga tips kung paano mag-umpisa ng negosyo. So naisip natin na simula ngayon ang ating i-feature yung mga negosyo na naging matagumpay at maari nilang tularan at pamarisan, di ba? That's right. Maganda talaga kasi na sumentro yung ating programa sa kung paano mag-umpisa ng negosyo. At doon naman sa meron ng negosyo, di ba, kung paano yan palalaguin at lalo pang mapapalakas. Kasi nga, 99% ng mga negosyo sa ating bansa mga SME. Naku, tumpak ka dyan, partner. Kaya swak na swak talaga itong bagong format na pinamagatang Ang Tipo Kong Negosyo. Ba? Mga aki tayo ngayon, ha? Oo, para ito dun sa mga naghahanap ng perfect na business na match sa kanilang kaalaman at kakayahan. So, makinig kayo. Ito na po, para sa ating pambungad na episode na Don't Panic, It's Organic. Partner, introduce mo nga yung ating mga bisita. Kasama po namin ngayon, mga kaibigan, si Miss Dinky Hementera. Siya po ang inventor ng Plantex All-in-One Solution at president and founder ng Plantex Solution Manufacturing Corporation. Gayon din ang magkaibigan na sina Miss Jen Mayuga Cruz and Tricia Atendido Ruste, owners ng Sesu Nature Source. Good morning, Miss Dinky. Isang makalikasang umaga sa inyo, Direktora, at sa iyo, Ma'am Tess. No? Ikinagagalak po namin na kami ay inyong naimbitahan dito sa inyong Ang Tipo Kong Negosyo. So, naman, basta organic hindi lang kasi natin basta sasabihin organic yung produkto natin. Marami kasi nagsasabi niyan. Okay. Nagi-greenwashing, but anyway, mamaya na natin. Marami nagkiklaim. Babatiin muna natin si Jen at si Tricia. Kaibigan. Good morning. Magandang umaga. Ayan. Ang gaganda nila, no? Ma'am Thelma. Maganda rin si Ma'am Thelma. Yes. At saka si Tess. At si Ma'am Tess. Tayong lahat. Ay, ano ba ito? Mutual Admiration Club? Let's go down to business. Oo. Di ba 70s pa lang, trend na daw yung yung being green among hippies. Di ba? Kasi mga nature lover daw sila. Pero dito ba sa Pilipinas, marami na ba talaga ang advocates of organic products? Pwede ko na sagutin, Sige. Alam nyo, Direktora, ngayon, nag-uumpisa na medyo dumami. Pero nung nag-umpisa ako nito nung 2003, medyo nahihirapan ako dahil ang hirap mag-introduce ng ganitong klaseng produkto. Unang-una, nasanay na ang mga Pilipino doon sa mga ginagamit nila. Like yung mga synthetic product na palagi nating nakikita sa mga may mga commercial sa telebisyon, naririnig natin sa radio. So, ang hirap. And then, ayaw talaga nilang maniwala. Ano ba yung mga produkto mo, Dinky? Ang produkto ko ay unang-una, ay yung mga panglinis. Noong 2003, inumpisahan ko yung pangalis ng amoy.
Aha. No, kasi ang problema natin basura. Basura. Oo. But at that time, 2003, sabi ko kung aalisin ko lang ang amoy, why not i-apply ko na rin as a disinfectant? It's a multi-purpose cleaner. At magko-compose din natin yung mga basura, yung mga biodegradable waste natin. Mahirap na trabaho yun. Sabi ng mga kasamahan ko dati sa sira ulo mo ba? Sabi nila sa akin, there's no such thing as all-in-one. At that time, 2003, wala, ang kape pa nga daw ay kailangan separate yung kape, separate yung creamer, separate yung sugar. Sabi niya, para kang bumubunggo sa niyan. 3-in-1 na. Oo. Okay. So, sila Jen and Trish. Paano kayo nag-umpisa dito sa pagiging organic? Was this a lifestyle also that you are... It started that way. It started na parang naging curious kami sa mga produktong na ganito. Like, sa case ko, nung nagkaroon ako ng son, na-discover ko na meron palang mga alternatives dun sa mga brands na nakasanayan ko nung lumaki ako. Yeah. So, and without really thinking about it, kasi parang may mga brands po na automatic lang pumapasok sa isip ninyo pag baby, di ba? Tapos nung inimbestiga ko, hindi pala natural yung mga supposedly gentle ingredients that were in there. Right. So, it became a lifestyle change. Started off with things that I just used for my son. And then, later on, na-discover ko, may mga pwede pala akong gamitin, pati sa bahay na better choices. So, and then, we started talking kasi magkaibigan kami. Ako naman, more for my health. Because I was trying to get pregnant and then I had so much medication. Nagkasakit ako. Okay. So I wanted to detox. So I started looking for organic and natural products. And we found out na hindi siya readily available in the market. So out of necessity, Yes. you had to create or find one, no? Yes. Okay. Para Partner, sa may magkaibigan, tanong ka? yes. Para sa magkaibigan na kagaya nyo, nahirapan ba kayo na mag-start ng ganyang klaseng business? Matagal yung brainstorming kasi parang bago kami umabot sa point na, so, ba't di na tayo magtayo ng tindahan kung saan natin makukuha ng lahat ng to? Medyo mahaba siyang process. And also kasi, there are 4 of us sa business and isa lang sa amin yung talagang may expertise ng retail kasi that's what we wanted to get into. So, medyo nagkaroon ng fear dun sa part namin. But then, later on, now we realize na pagka kasi passionate ka dun sa ginagawa mo, parang dapat hindi kasi siya work. Yung tingin namin doon. Tsaka since lifestyle siya, madali sa amin na i-promote siya. Hindi mahirap makipag-usap sa ibang tao kapag may pinapa-explain sila na produkto. Yun. Pero pagka organic, medyo mahal, di ba? So, merong pumapasok din na price. Sa case mo, Dinky, how is your pricing strategy compared sa mga iba? Diba? Actually, yun yung nagiging ko nung umpisa, yung sa presyo. Oo. But, ang nangyayari, sa totoo lang, yung presyo namin sa Plantex, talagang kung titingnan mo, mura lang siya. Mura. Bakit? Affordable siya ng ordinary consumer? Yeah, very, very. Kung in the end nga, kung kikwentahin mo talaga, mas mura siya kumpara doon sa nakasanayan natin. For the reason na it's highly concentrated, na didilute mo pa siya. Yes. And marami siyang purpose. Hindi lang katulad ng iba na pag sinabi mong pang-disinfect, pang-disinfect lang siya. Pampatay ng lamok, pampatay ng lamok lang siya. This one, it's just, marami siyang application. Kaya, nakakatulong ka na sa kalikasan, nakakatulong ka pa sa ekonomiya natin. Dahil pag marami kang naiipon na pera, meaning pwede mo pa siyang ibili ng ibang produkto. So pag maraming napapamimili, nagkakaroon tayo ng pag malakas ang buying power ng tao, no? At dito sa ginagawa namin, nagkakaroon talaga ng gumagawa kami ng na magkaroon ng pangkabuhayan din yung nagbebenta ng produkto namin. Uy, maganda Yes, yan. Pag-usapan natin yan mamaya. We really designed it na magkakaroon din ng kita yung consumer. What about your prices kayo, Trish? I would agree.
Plantex is one of the products in our store. We're one of their first retailers, as in official, kasi we are their mall-based retailer. Yes, And yes. I agree po, kasi parang, speaking of Plantex and all, and the other bigger brands that are available in our store that are all locally made, parang parity price na lang po siya sa supermarket brands. Oh, really? Yeah, like if for at least for laundry powder. Laundry powder. Like Plantexes and the ones you would find sa mga supermarket, halos pareho na lang. Comparable na yung presyo At nila. ang kagandahan nito, hindi mo lang basta-basta itatapon. Kasi pag naglalaba tayo, nagkakaroon tayo ng wastewater. Ito pwede mong ipandilig sa halaman. Wow! Yes. Flush ng toilet. Pang-flush ng toilet. Malinis siya. Okay, so pag-usapan natin, partner, mamaya yung financial side ng negosyo. So, Doña Dinky, sandali lang, ha? Hold your horses. Bubuksan ko itong aking bag. Kapag sinabing Doña, talagang inuuga-uga ko para sa Marami pa tayong sikretong aalamin mula sa kanila. Director Telma, sa aming pagbabalik, mga kaibigan, abangan niyo po itong ang tipo kong negosyo sa susunod na segmentong Savings All My Love for You. Ang tipo kong negosyo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. At kasama pa rin natin si Miss Dinky Hementera mula Plantex. At syempre si Trisha at si... Sorry. Si Miss Jen. Jen, ayun. Naku, na senior moment ako doon. Pero ka ba organic na para ano? Naku, marami yan. Sesu. Diba? Ano nga ba yung Sesu? Bakit naging Sesu yung pangalan ninyo? Well, Sesu, ano yun? Sesu. Fluke po yun. Kasi, nag-meet kami sa isang singles encounter group. And Singles! when we were single. Okay. Tapos nakatira po kami sa South. So, Sesu. Pero, when we later researched found it out, online, it means Signs of the Times In Japanese. So, tamang-tama sa business namin. Yeah. Wow, sign of the time. Kailangan na talaga, no? Yes. Kaya kayo nag-aano doon sa mga environment-friendly products. Yes. Yeah. Magkano yung Kailangan inyong natin. initial investments sa Okay, negosyo? financing na tayo. Financing. Roughly. Kami less than 800. But Thousand. Yeah. Yes. Okay. 800. But kasi that was to open two branches. sa Two branches retail. right away. Yeah. Kasi within 6 6 months na lang. nag-open po kami muna sa market tapos po sa Trinoma. Talaga? So that was that. Pero kasi yun lang yung kaya din namin kasi personal savings kami isa-isa kasi lahat kami young. Mga newly either bagong lang nag-masters or newly married yung namin age group. So it was personal personal savings. Okay. How about you, Dinky? Yung Plantex, actually I started with a very very small capital. Yung 50,000 pesos namin. 50,000 lang? Yes. I started with the 50,000 pesos. Alam mo, ginawa doon sa 50,000 na yon. Unang-una, pinang-incorporate namin, pinambayad namin sa SEC. Kailangan pera ka. Okay? Kailangan meron kang mayor's permit, yung mga licenses. Doon lang napunta. For the reason, but hindi ko masyado kailangan ng malaking capital because nung araw, mura pa lang kasi supposedly yung product ko ay supposedly basura. Okay. Saan ba nang gagaling yung Plantex? Kinukuha ko yun doon sa balat ng saging pag yung nagtitinda ng barbecue. So, dapat yun ay tapon na. No? Ngayon, at that time, binibili ko lang ng 5 piso ang isang sako noong 2003. Yung puno ng saging, wala rin pakinabang yon. So, I just want na magkaroon ng pakinabang yung basura kasi nagawa ko itong negosyo na to, itong produkto na to, for the love of the environment. Yun, no? Kasi yung basura. So, yung puno ng saging, at that time, binibili ko lang 5 pesos. So, napakalit lang ng and then mga nabubulok na mga prutas at mga So, wala talagang ganong kalaking kapital. ba't ito naman ang pinasok mo sa lahat ng mga negosyo? Ito ba yung una mong negosyo? Actually, ang una kong negosyo ay restaurant. Restaurant? Yes. Okay. Layo, Napunta sa balat ng saging. Paano Paano napunta sa Plantex? Actually, love ko naman talaga yung pagkukuting-ting.
Okay. And I really, yun talaga yung napag-aralan ko. And nung buhay pa yung husband ko, ang job ko ay talagang nag-e-extract ng enzyme. Pinadadala ko doon sa ibang bansa. Para really? Yeah. But nung namatay yung husband ko, kailangan ko ng araw-araw nakita. No? So yung supposedly garahe namin, ginawa kasi nakaharap sa Ultra. Ultra, okay. Yung kung saan naglalaro yung PBA dati. So ang ginawa ko, yung garahe namin, ginawa kong restaurant. Wow! May araw-araw nakita doon kung mag-aantay ako ng sweldo 15-30, magugutom kayo. Magugutom kami ng mga anak ko. Tsaka ang sweldo mo, nakakonfine ka lang sa ganitong kung ang sweldo mo ay 30,000 ka lang talaga. Right? Pero kung nagninegosyo ka, depende yun doon kung paano mo siya talaga, kailangan kasi palagi may passion. Yes. Passionate ka doon sa ginagawa mo. Naisip niyo po ba noon na mag-loan din? Actually, hanggang ngayon, wala pa rin akong loan. Hindi pa ako nag-avail ng loan. Dahil nagkaroon ako ng phobia dyan sa loan na yan. Dahil yung business namin ng asawa ko, bago siya namatay, kami ng pispan. Napakalawak na pispan doon sa Pangasinan, sa Bulinaw. But sa awa naman ng Diyos, hindi ko masabing awa rin ng Diyos, namatay naman siya doon. Sa fish pond? Oo, pinatay siya doon. So nawala lahat yung pinundar namin. Nagka-loan kami. Kaya natakot ako maglo-loan. Naku, from ganito, tapos nawala yung asawa ko, nakuha lahat sa akin yung Kaya takot ako mag-loan ngayon. Naku, para palang pang MMK ang ko. Pang telenovela. Correct. So, at the time nung mamatay yung husband ko, I have many kids na. Mga bata pa sila. Yeah, my eldest is only 9 years old and my youngest is only 3 months old. Wow! And I have 5. Oh my gosh. Nakakaloka talaga. Napaka-prolific ko, So, ayun. Kaya, puro kautang, nagkakaroon ka talaga ng phobia. But, why not? Kung talagang darating yung time na kailangan ko na talagang mangutang, why not po? Kung lalo na expand, diba? Kaya to expand, kung susuportahan lalo na ngayon na ang gobyerno ay maraming suporta. Hindi katulad nung araw. Correct. Ikaw lang talaga ang magsusumika para sa sarili mo. Ngayon, meron ng DTI na sumusuporta, meron ng DOST na sumusuporta sa'yo. Alam mo, napakaganda ng ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Nako? Yes. Sa totoo lang. Hindi sa mahalikan ka ni Pinoy. Because I've been working since 97. Naku, nagkakaalaman na ng edad natin. But nonetheless, iba po talaga bata ngayon. Ka nag-umpisa. Yes. Yun. Bata okay. So, tuloy natin ito. Pag-usapan pa natin ano pang klaseng mga suporta ang natatanggap ninyo mula sa gobyerno at ano pang klaseng tulong ang kailangan. Makalipas po ang ilang paalala. Read food labels. Mahalaga na basahin ang label sa mga produktong binibili. Sa food labels, malalaman natin ang nutritional content ng isang produkto katulad ng calories, fats, protein, sodium, vitamins, minerals at iba pa. Malalaman din sa label kung kailan ginawa ang isang produkto at kailan ang expiration date nito. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Ang tipo kong negosyo. Patuloy po kayo sa pagsubaybay sa programang Ang Tipo Kong Negosyo dito sa impilang DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz at sa bayan din pong napapakinggan sa aming kapatid na himpilan ang DWBR FM 104.3 MHz. Ako po si Taz Ramirez, kasama pa rin si Thelma Dumpit Murillo. At syempre, tuloy-tuloy tayo. Nandito pa rin ang ating mga panauhin. Partner, kanina binanggit nila yung suporta na binibigay ng gobyerno, no, ng pamahalaan sa kanila, lalong-lalo na si Doña Dinky. Bubuksan ko ulit yung bag ko. Bubuksan yung bag mo. Sila Trish at saka Jen naman. Meron bang naitulong sa inyo ang DTI o ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapalawak ng inyong negosyo?
In a way po yung, I think yung moves ng mga municipalities to go plasticless, yung mga little initiatives that are pro-environment, I think nakatulong po yun para maging mas aware yung mga tao na so pag pumunta sila sa store kasi nung una like in 2009 nung nagbukas kami ang hirap mag-explain kasi iba po kasi yung mindset and also the definitions that people had like environmentally friendly, organic, natural, are all different, very different terms na minsan ini-exchange lang po. Kaya tama yung sabi ni Miss Dinky kanina, may mga companies that greenwash, no? Kasi they use these terms, they just loosely exchange them. Yeah. So, we've had to first educate our sales assistants and then so they can also educate the consumers about the differences. Now, parang minsan tinatanong po kasi kami, paano namin malalaman kung talagang organic yan? Correct. Kasi wala naman yung pong certification body for we hope that there would be a central certifying body para magkaroon ng seal yung mga products namin sa store. Actually, there is na. No? There is yung green seal, di ba? Yung green seal natin. The only sinusuportan ng gobyerno yan, yung ating National Eco-Leveling, no? That is also under the ng Office of the President and the DTI, no? Sa inyo po yan. And yun na nga, maa-avoid natin yung nag-greenwashing na yan kasi dapat meron silang green seal. Kasi meron tayong seal of approval ng Green Choice. Dapat meron silang logo ng Green Choice. Okay. Bago ka naman papasa doon, dumadaan ka sa masusing pag-check talaga. Titingnan talaga nila kung paano pinoprocess yung produkto mo, ano ang source noon, magmula doon sa pinagkukunan mo, hanggang anong gagawin mo pag natapos yan, pag napabili ng tao yan. Kaya dapat tayo, di ba tayo, pinapalit natin yung ating mga plastic bottles. I really encourage that na i-return doon sa ating mga and bibili natin sa kanila ng ganito lang halaga and ibalik sa amin para ulit marirecycle namin. Because yun yung kailangan ngayon talaga para maiayos natin talaga yung ating, grabe na ang ating environment. Nandiyan na yung climate change, nandiyan na yung baha, everything. Correct. So, dapat magiging aware na tayong lahat talaga bilang isang mamamayan at bilang let's say, katulad namin, kami yung nagpuproduce, dapat magiging aware din kami. Negosyante, yung consumer, lahat kailangan magtulong-tulong. Magtulong-tulong dahil hindi lang talaga sa pwede na iasa lang natin talaga sa isa. Hindi lang natin pwede iasa sa gobyerno natin. Naku, tama ka dyan. So, dapat sama-samang effort ng concerted effort. Laban sa para natin maiayos lahat kung ano yung problema natin dito sa ating bansa, no? Sa ating sa buong bansa. Katulad na lamang, di ba, yung partner, di ba, ang tagal-tagal na niyang solid waste management panahon pa na ni Mahomay yun. Ang tagal nang ipinasa noon, pero ngayon, hindi mo pa rin makikita na nagsesegregate ng basura mula sa bahay. Yes. Di ba? Kaya sabi ko nga, alam mo, ang tao talaga medyo likas na matigas ang ulo. Kaya siguro kaming mga nasa teknolohiya, kailangan hahanap kami ng pamamaraan kung paano namin susolusyonan yung problema na yan. That's why meron akong ginawa. Meron akong bagong gawa ngayon. Sa iba na naman natin pag-usapan yan. Hindi ka na magsisigrega. Lahat yan. Halo-halo. Isang machine at yung... Uy, gusto ko yan. Yes, isang machine, pagkatapos yung solusyon, para gagawin natin siyang, yun ang machine magsisegregate pagkatapos. Talaga? Yung medyo matigas, medyo malaki-laki ang pagkagiling. Gawin natin siyang hollow blocks. Yung medyo yung medyo pino-pino, gawin natin briquettes. Alam mo, maganda yan para mag-create ng trabaho para correct. Actually, probinsya. Actually, yun ang iniisip ko kung sakaling ako'y maglo-loan. Yan ang iniisip kong gagawin. Magkano kailangan mo? Pauntangin kita. Hindi, utang tayo kay Doña Delilah. Correct. Diba? So, maganda yung idea mo na yan. Pag halo-halo yung basura, yun ang problema natin ngayon kasi hindi ko-kolektahin ng mga kolektor ng basura. Pero dapat lang talaga magsisigrega sila. Kaya lang, siyempre, ako iniisip ko lang din. Ano ang solusyon doon sa matigas ang ulo? So, pwede ba sila i-shred? Pwede na rin natin silang isi-shred. Ilagay natin sa shredder. Ito, pwede mo na sa pagkalo-haloin ang machine na mag-segregate at din yung solusyon na yun ang magdi-dissolve noon. Yan.
Okay. Kaya lang, parang tinuturuan naman natin So, itong ating mga kababayan. innovation na yan sa mga produkto mo. Oh, yes. Oo, yes, diba? yes. So, what about Sesu? How do you innovate? Oh, actually, we retail brands. You Yes, just we retail. retail Okay, brands. so you just carry organic products. Yeah. Okay. So, pero kasi since yun nga, we do the research ourselves. So, pagka yung kumpanya, hindi kasing laki ng kunyari ng Plantex. So, yung mayroon talaga silang certifying, yung pinapalista namin yung kunyari may papasok sa amin. Kasi usually po mga backyard, business, mompreneurs, pinapalista namin yung mga ingredients na ginagamit nila sa kunyari, ito, gusto mo magbenta ng sabon sa amin. Ganyan. So, we take their word for it kung ganun lang talaga, kung handmade lang yung soap nila. And then, yung sa Environmental Working Group, there's a site sa web, and then yung cosmetics database, pinapasok namin dun, itong ingredient na to, ginamit nila. Yung toxic level ba nun? How high is it? Right. So, we have a internal standard of at least 95% natural for the products in the store. Ngayon yung recycling, yun yung aming, yun yung gusto namin. Sana babalik nila yung mga bote sa amin. So, we tried that with one brand. Pero, yung iba kasi na suppliers, wala silang enough technology para i-recycle, parang kung paano nila daw po lilinisin ulit yung bote nila or something like that. Basta isoli lang. Isoli lang. So, sana meron, merong talagang recycling plant. Like yung sa amin, we encourage na isusoli nila sa inyo, and then, yun, isoli naman sa amin. Yeah. Kailangan ganun kasi, and then kami na ang bahalang kung paano namin gagawin, whatever technology ang i-apply namin doon. For that, the threshold is 10 pesos. You give them 10 pesos back, they'll return it to you. Yeah. Talaga? Okay. So, ganun pala kung paano kumita, partner, Pero ano pa yung ibang paraan o opportunities na may i-offer mo, Doña Dinky, yung sa mga gusto magnegosyo? Yeah. Katulad nila Sesu, retailer sila ng produkto mo, di ba? Yes. O yung iba naman na gustong, Ako, I always welcome mga distributors, lalong-lalo na ngayon. Kailangan din natin ang doon sa mga industrial sectors, no? Na yung mga janitorial services, no? Importante din sa kanila na magiging environment friendly ang kanilang gagamitin na solusyon, dahil every time naglilinis ka, may wastewater tayo na tinatawag. At yung wastewater na yan, pupunta yan doon sa ating underground water reservoir. Kaya tayo ngayon namimili na ng bottled water. We're not safe na talaga masyado Unlike before na pag nandun ka sa probinsya, pwede ka nang uminom doon sa batis. Gaganon. Wala kang Ngayon kahit lumalabas doon sa poset ng bahay mo, parang ayaw mo pang inumin Delikado. Nagpapasupply pa tayo ng bottled yung mineral water or yung hindi natin alam na kinukuha din pala sa gripo. Hindi alam na kinukuha sa gripo. Pero ako ngayon, hindi na ako nagpapasupply. Talaga? Alam mo, directly from deposit, pinapatakan ko ng solution ko. Uy! Yes. Saka ko nilalagay sa refrigerator. Ano lasa nun? Wala po. I have my alkaline water already. Yes, and an additional yan, negosyo. Yeah, actually, yan yung isa nga na pwede natin sigurong gagawin pa nung panghanap buhay ulit. Kasi ngayon yung mga refilling station natin, parang dead water na yung inaano yung binibenta sa atin kasi grabe na yung pagka-distill, pinipilter, no? Every time na dumadaan ka sa isang filtration, marami na mga minerals ang nawawala doon. Okay. What happened? Umiinom lang tayo ng patay na tubig. Ang tubig, bakit ginawa ng Panginoon yan? Kailangan nating inumin. May purpose yan. Hindi lang yan para sa uhaw. Kaya may mga minerals yung water na yun. Kailangan ng katawan natin yan. Okay. Sandali po lamang. Sa iba pang segmento ng programang Ang Tipo Kong Negosyo ay ang pasulyap-sulyap. Ito naman yung business matching at saka tungkol sa advertising and marketing. Mahalaga rin itong sangkap kasi ng negosyo Diba, Director Telma? Ano ba itong Green Advocates Business Program ng Plantex? Itong Plantex Green Advocates, ito po yung inumpisan ko noon na nagbibigay kami ng malaking diskwento from our company going to doon sa gustong maggagamit or gustong magninegosyo. Wherein we give bigger discounts, let's say from 50% nung
produkto namin. And then we have this kind of something like suggested retail price. Ano yun, para sa mga gusto maging distributor? And then, yun namang gusto lang mamimili. Kasi syempre, yung mamimili ko, konti lang naman ang magagamit nun. We give also something like 20% discount. But doon sa magbi-business... Yung end user mismo. Oh yeah, yung end user. Oo. But right now kasi yung Plantex Green Advocates, nagkaroon kami ng problema. Naku, problema. Yung MIS. Ayoko ng problema. MIS, okay? MIS? What do you mean? Management Information System. Okay. Makikita nila yung kung magkano na yung kita nila. Kasi that time, gusto ko kasing lahat ng gumagamit, kikita din. Siyempre. Kahit user ka lang, kikita ka. Kaya lang, hindi pala lahat ng alam ko. Nahirapan ako doon sa sistema ng yun nga, yung sa MIS, Management Information System, makikita ng mga kung magkano na yung kanilang napamili. Or, kasi meron kaming yung up to the 7th level kasi at the time. So ngayon, ano yan? Multi-level marketing? Actually, parang inadapt ko lang yung system ng multi-level, but it's really direct selling. Just because I really wanted, it's not because gusto ko pumunta doon sa yung multi-level na ganyan. I just really wanted na kumita yung gagamit. So, from my end, naglagay kami ng budget para dito. But the problem is, hindi makikita doon sa system namin dahil hindi kami nakakuha ng magandang provider. So, ang ginawa ko ngayon, sabi ko para baka mamaya sabihin na scam tayo. Sa buti-buti, gusto lang natin makatulong. Pagkatapos, magiging scammer pa tayo. Huwag na. Ang gagawin na lang natin, those who wanted to earn money, they can buy it by the bulk. And then, sila, ibibigyan namin ng malaking discount. Ayun, magbenta kayo. Like ngayon, I encourage na sila na yung magdala doon sa supermarket. Pagkano yung kailangan na kapital para makasali sa programa na yan? Nako, actually po, nung umpisa, nang hihingi kami ng 300,000. But nung bandang huli, hindi nakakayanin Hindi talaga. Kasi 300,000 na yon, papalitan naman yun ng worth 600,000. So, ang ginawa namin, sige, i-accumulate mo nilang. Makapag-accumulate ka ng ganitong ito na yung discount na ibibigay namin. So, umpisa pa lang, sige, anong bibilin mo? Bibigyan, gusto mo mag-distributor? Sige, ito yung bibilin mo sa amin, bibigyan ka na namin ng 50% discount. Hanggang sa ma-accumulate mo yung 300,000 para permanente na yung ikaw na lang talaga yung distributor dyan sa area na yan. Kasi para naman mabuhay din kami. Oo naman. Oo. So kasi minsan pag kukunti lang bibili mo, magbibigay ka ng 50% discount, hindi na siya viable talaga. Meron kaming system na pina-accumulate namin sa kanila yung nabibili nila up to 300,000 and then we give 50% discount. Ayun. Yan. So, ilan na ngayon ang iyong mga distributors, kumbaga? How wide is your nationwide po, Direktora. Nationwide na. Meron po tayo sa Cebu, meron tayo sa Bacolod, meron tayo sa Iloilo, Cagayan, Zamboanga, Davao. Napakaganda pong masasabi ko na namulat na ang mga halos ngayon, unlike no 2003, hindi talaga mulat yung ating consumer, no? Namulat na dahil nga nasabayan din siguro ng programa ng ating gobyerno. Tsaka isa pa talagang yung kalikasan din natin, panahon, yung undoy, siging ganito. So medyo ang tao, medyo nagkakaroon ng na. So, nagkakaroon na yung awareness nila at yung consciousness. Yes. Sa SASU naman, yung magkaibigang si Miss Jen at si Miss Tricia, yung mga products nyo bang lahat nasubukan nyo na personally? Yeah, kasi bago kami tumanggap, nanghingi muna kami ng sample, tapos kami mismo yung gagamit bago namin siya ilabas. At saka yung mga sales associates namin, binibigyan din namin sila kasi mas madaling mag-explain kung sila mismo may experience dun sa mga products. So, kami naman paano ginigrow namin yung business. Nung una, kami yung naghahanap ng supplier para mapunta sila sa store. Ngayon kami na yung nilalapitan. So, usually may ma-receive kami na proposal, iniwan sa isa sa mga branch namin. Tapos, from there, makikipag-set kami ng meeting with them. So, nanghihingi lang kami ng product presentation. Kasi mostly we have personal care and we have home care, baby care, personal care. How many items do you carry? How many collect? We have around 16 brands. How big is your collection? We have around 16 brands. 16 brands? Yes.
So, Okay. Locally made lahat yun. Mostly locally made. I could think of only 2 maybe 2 or 3 na hindi. Like, meron kami po sa instead of yung plastic na baby bottles, there's made of medical grade stainless steel. So that's Europe. Tapos, well, yun lang. Tsaka yung 7th generation na cleaning line. But apart from that, everything else is local. Yun, kami na nilapitan nun. Yung talagang first set na nandun sa tindahan nung una kaming nagbukas. Kasi talagang pinuntahan namin kasi ginagamit namin. Tsaka alam namin kung saan bibilin kasi bumibili kami. So, kunyari may nagustuhan kami, hanapin namin yung gumawa nun. Tsaka ang tinitinda nyo rin yung hinihingi ng tao, yung hinahanap nila eh. Yes. So, personal, tsaka, ayan, Yes. home care. So, lahat na. So, para kaming maliit na supermarket, pero puro Ando na lahat. earth-friendly, tsaka earth-friendly, natural. Hindi necessarily lahat organic kasi minsan automatic, organic ba yan? Hindi po lahat dito organic. So, Yun, tinatapat nyo naman sila. Meron pa kayong gusto idagdag dun sa mga available na kung anong meron kayo ngayon? Nagbukas kasi kami ng mas malaking store. Yung iba kasing branches namin, stall lang siya. Okay. So, nagbukas kami ng parang flagship store sa Alabang Town Center. So, doon, mas madami kaming mga produkto na available. Kanina nga lang, nag-uusap kami na baka instead na bottle return, refilling station, no? Pero medyo yung space namin, let's see what we can do. But, ma'am, project natin yan. So, usapan natin yan. So, yun, isa yun sa mga dream, namin, when we first thought of the business yung magkaroon ng refilling station lalo na for home care. So, papasok ka doon, lagyan mo na lang ng fabric so yung lalagyan. Correct. Or yung parang vendo siguro, Yes, no? yes, like parang that. vendor. Tsaka, food kasi, yung mga locations kasi namin, hindi kami allowed mag-sell talaga ng food. But for yung sa flagship store, mas meron kaming allowance, not really food, but chips. Yeah, chips. Organic chips. Meron kami. Cereal bars na organic. Yan, yung mga ganun. So, ang itatanong natin na susunod, okay ba sila na mag-franchise? Di ba? So, pag-usapan natin yan pagbalik ng ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Bakit? Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, so kanina yung huli nating tanong na naiwanan, Cesu, are you open to franchising? Well, that's currently not yet part of our business model kasi tingin po namin yung Cesu, siguro for the first 10 years, gusto pa namin maging hands-on siya hanggang sa maging confident na kami dun sa operations namin. Then we'll probably go there, but right now hindi pa po. Like last year, hindi po kami nagbukas ng branch kasi we really streamlined yung standard operating procedures namin. Yeah. So, this year, set na kami parang nakahanda na. Pag may nag-offer sa amin ng space, ayun na. We already have a system in place. It's easy to, it will be easier to open. But, that's not something we are closing our doors to. In fact, ang dami na po naming inquiries kasi they are asking us to go to Davao, to Cebu. So what we did this year is we opened an online store. Good. They can go to www.cesunaturesource.com. So for those who can't go to Metro Manila, they can order online. Online. So it doesn't have to be a physically, what do you call that? Yung store. Brick-and-mortar store. Yeah, it's just like a virtual store. So, but ilan yung target ninyo na itayong tindahan? Nung una sabi namin 2 per partner, pero parang kaya pa namin more than that. Right now we were 4 going on 5. So hopefully for the year our target is 3. So if we open 3 this year, that's gonna be 8 stores already just for Metro Manila. But and you're open to partners or just the 2 of you? We're actually 4. There are actually 4 of us. Yeah. We're not we haven't been approached for partnership, but that's something that we can we can talk consider. About. Yes. Yeah. Nag-export din bang Cesu? Not yet. Pero may yet, yung online kasi minsan may inquiries kami for sending it abroad, but that's as far as it goes.
out of the country. Oo. Si naman, Dinky, yung Plantex, do you export already? Actually, may nag-i-export na ng produkto namin, pero again, hindi yung company ko ang nakadirekta. Okay. So Kasi you're I really concentrating on manufacturing lang yes, talaga. I really wanted na sana meron pang ibang kumita, hindi lang ako. So, we can give it as ganitong presyo and then bahala na sila mag-export. Mag-mark up. Bahala na sila mag-mark up. Mag-mark up, yan, and then bahala na rin kung gusto nila mag-export. But I know, meron na ngayon nagpupuntaan na ipadala sa Africa. Talaga? Yes, actually, meron na sa Korea. Yun ay ginawang pintura. Yung para, isinama sa pintura para walang amoy yung pintura. Yun yung nauuna, alam ko na pinadala namin at hanggang ngayon kumukuha sila sa amin. Ano yun? Ibang brand siya. Parang co-branding ang nangyari. Yeah, nagkaroon sila ng sariling brand. Pinadadala nung distributor namin as Plantex. Okay. And then nagiging part siya as raw material. As raw material nung ginawa nilang pintura. I think the name under is a different brand. I think the brand name, it's coming from Korea. Korea na siya, nagalis Korea, binalik dito sa atin. Re-exported here? In Bio. So we export the Plantex to Korea. You export the raw material? Yeah, the raw material. The Plantex per se, yung ano. And then ginawa nilang in-incorporate nila sa isang produkto na pintura para wala siyang amoy. Pag nagpipintura ka, walang amoy, wala talagang naaamoy na ano. So yun, and then nagpapadala na rin yata sila sa United Arab Emirates. Yes, but not directly doon sa company ko. We have some partners na sila yung nagpapadala and I allow them. So, okay sa'yo yung ganun pala na co-branding. That's good. Diba? So, ang nangyayari sa kanila parang toll manufacturer sila. Diba? Tapos, ibang brand ang ginagamit. Pero okay lang yun, diba? Ano yung volume nung ine-export mo? Gaano kalaki? O yung ine-export nung mo? Partner ba? Or medyo malaki-laki siguro. Kasi minsan pag umorder sa amin by the drums kung umorder sa amin, like yung isa namin distributor, kung umorder... Yung solution po. Yeah, yung solution. Yung pinaka-raw materials pa lang na para sa pintura. Minsan kung umorder sa amin, 100 drums. Talaga? Yeah. Pinakamababa na yung 50 drums. Ganon. Sila na bahala, sila na hindi. Kasi sabi ko, yung mga ganong baka hindi ko nakakayanin. Kasi kami naman almost a family business lang. Yun. And then meron namang ibang mga na company na nagpapagawa ng produkto sa amin dahil gusto lang talaga nila magiging environment friendly yung ibibenta nilang produkto. On negotiations na po siya ngayon. Okay, so babalik tayo at sa ating pagbabalik, partner, pag-usapan natin ano ba yung mga tips na maibibigay ng ating mga eksperto doon sa mga gustong magnegosyo. More tips pa ang kanilang i-share sa atin. Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. We're back! Patuloy po itong programang Ang Tipo Kong Negosyo sa himpilang DZRB Radyo na Bayan 738 kHz at sa Business Radio DWBR FM 104.3 MHz. At syempre, importante dahil yung mga bisita natin, parang kumbaga nadaanan na nila, di ba, partner, kung paano mag-umpisa, ano yung mga hirap. So, ano yung maibabahagi nila doon sa ating mga tagapakinig. So, umpisahan natin kay Doña Dinky. Ano ba yun? Doon sa mga merong angking talino. Di ba? Ano ba yung tips na maibibigay mo kung meron silang gustong i-develop na produkto? Ang masasabi ko lang at maipapayo ko doon sa may gusto na i-develop ang kanilang produkto, kailangan lang talaga na lahat ng produkto na gagawin mo ay kailangan meron tayong third-party certification. No? And talagang dapat magkaroon ka ng matyaga ka sa pagre-research para yung produkto mo na ilalabas ay maayos dahil ang produkto mo ang magdadala talaga ng
kumbaga sa word of mouth yan pag maganda ang produkto mo, ikakalat nila yun. Ikakalat nila yun. Hindi mo na kailangan mag-advertise. Like sa experience ko sa sarili namin. Never had na talagang nagbayad kami para mag-advertise. Talaga? Yes. Wala ka pang lawsuit. So, meron nagdedemanda sa'yo. Meron. Ay, meron? Nako, ang sinabi, live tayo. No. Alam mo bakit? Yung mga dati kong, yan ang isa sa pinaka-importanting tip ko. Huwag ka masyadong magtiwala sa mga tao mo. Ha? Kasi yung tao mo, like ako nagtitiwala ako na sila yung magpapabipad ako, magpapaano ako. Yung pala may balak sila dahil nakita nila magandang negosyo mo. Gagayahin nila. Ikaw pa ngayon yung napag-iiwanan. Actually napag-iiwanan. Yung pinabibipad mo, o yung pinapapalakad mo. Dahil sa sobra mo ng tiwala doon sa tao mo, yung ibinigay sa'yo, di mo alam na tampered na pala yun. Ha? Talaga? So, ninakaw na sa'yo yung tinampered pa. So, ikaw pang makukulong. Ikaw pang sa awa naman po ng Panginoon. Knock on wood. Alam mo, pag yun ang mga ganong klaseng yun naman meron tayong talagang batas na kung talagang ikaw ay nagsasabi ng totoo. Correct. Nanalo naman kami. Naman kami. Buti na lang. Nalaman nyo na may tao pala kayong ganun nung meron ng kaso beses na po. Nakatatlong beses na akong tao. So, sobrang ng tiwala ko sa mga tao ko dahil napakamaawain ko. Tinutulungan mo na lahat. Sila pa yung So, ang mapapayo ko, huwag masyadong nagtitiwala. Hindi lahat sasabihin mo at dapat magiging ka rin, maingat ka doon sa mga taong pagtitiwalaan. Naku, bakit hindi mo ba pina-IPO yan? Ay, actually po, naka-IPO. Oo, hindi nga po Pag pinalakad mo, let's say, meron kang taong maglalakad doon para sa pagpapa-certify mo. Let's say sa Register FDA. with the intellectual property. Yeah, ipapa-FDA. Instead na yung kumpanya mo ang ilalagay, nagtayo na pala sila ng sarili ng kumpanya. Yung kumpanya nila ang nirehistro, tapos pagdating doon ng ganun sa'yo, din sila rin naman ang kukuha. Sa teknolohiya ngayon, natatapakan na yung pangalan mo. Tinapakan lang nila yung tapos inilabas yung pangalan namin, pero hindi pala yun ang tunay talagang Talaga? Correct. Pineke? Yes. Kumbaga. Yes po. Yung nakarating sa amin. Actually, doon sa pagsicertify, doon sa FDA, tama. Kasi yun yung kumpanya na sinabi nila, pero hindi yung kumpanya namin ang nirehistro nila. Kumpanya nila. Pero nung dinala doon sa amin, pangalay namin ang nakarehistro, yun pala ang pinaka-original, hindi amin. Ang sama naman ng Ang sama But alam mo, lahat ng yan, hindi naman yan, para lang yan sinabi ng Lord. Hindi mo yan dapat ika-discourage para hindi ka magpatuloy sa paghahanap buhay. Yun ay isang daan para lalo mong pagbubutihan ang iyong hanap buhay. That's right. And nagpapasalamat ako na yun ang nagiging lesson ko. Okay. So, let's hear now from Cesu. Ano naman yung mga tips na paano humanap ng tamang partner? Ito nga, maling empleyado ang pinagkatiwalaan. Meron din sila, no? Oo. Meron din kayong ganon. Hindi yata nawawala yun. So, with Cesu, Started as, we're friends. So, the four of us, we met sa church. So, it's I guess, importante na you trust each other, tas you communicate well, tas we all have our different strengths. So, that's what we try to complement each other and assign our tasks. Yeah. Depending on what we're good at. Tsaka, sa start pa lang, parang, kasi one of our partners, sanay siya sa, business. And parang, from what he's learned, talagang everyone lay their cards on the table. Ito yung kaya ko ibigay, ito yung hindi namin kaya ibigay. And one thing na we stick to is, kasi after a while, parang yung iba siguro pag nasa business na, pagka when it's rolling already, hindi na sila masyadong excited. So, ngayon, we've committed na kailangan hands-on lahat kami. So, at least once a week, we really meet talaga. Para dapat kasi nakikita kami ng mga tao namin. Dapat they feel na we're also working, no? And that we are, they should see. Tapos we visit the stores. Kailangan din doon. Tapos, nagte-training din kami mismo yung nag-arrange ng training ng mga tao namin. Kung
minsan ini-invite namin yung suppliers. Kung hindi naman pwede, inaaral namin yung manuals ng products for the suppliers. Yun yung ina-explain namin sa kanila. So, ako, if there's one thing na natutunan ko, kasi hindi ako sa finance nung bago ako may pumasok sa business. So, pero pag yung books ninyo, palpak din yung business nyo. So, kailangan meron talagang taong nakatutok doon. Tsaka na, yun. Kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi siya parang trabaho. Pero dapat, marunong ka mag-record, no? Yes. At susundan mo talaga. Yun yung mga natutunan ko kasi... Tsaka yung inventaryo. Yes, that's one of the important things that we have. So, yung mga investment namin sa tao is really on sa finance, tsaka sa inventory and stockkeeping para mag-supply sa mga branch. Nakakabalik na ba yung inyong initial investment? Yes. Nakabawi na po kami. Ilang buwan bago kayo? Ilang taon? Less than a year. Less than a year. Balik agad ang kapital. So, less than a year. Congratulations kung gano'n. So, maganda yun, ano? Ako, very interesting itong ating discussion, Ma'am Telma, pero we are running out of time na, kaya't dako na tayo sa Drive My Caravan portion. Drive My Caravan? Ibig sabihin, may mga caravan na pwedeng puntahan ng ating mga tagapakinig. Kung may mga trade fairs, mga seminars, workshops na pwede nilang i-attend, katulad na lamang dito sa Philippine Design Center, no? Meron silang free workshop on various technology procedures and processes, katulad ng bleaching, dyeing, palm frond making, yung mga hand paper making, etc. etc. So, tumawag po kayo sa Design Center. Meron ding mangyayaring FGD on coffee. So, yung ating mga stakeholders dyan, they will assess the industry situation sa pagkakape. Ang lahat ng yan ay sa month ng August. Yan. So, meron ba kayong gustong idagdag bago tayo tuluyang magtapos? Yeah, isang tip doon sa gustong magninegosyo. Kailangan palagi talaga silang hands-on sa kanilang yan ang pinaka-importante, yung passion, hands-on ka sa para alam mo lahat ang ikot. At saka siguro, kahit na mawalan ka ng tao, kayang-kaya mo pataguhin. Hindi ka mapipilay, di ba? Correct. Okay, so anything else from Cesu? Sa amin naman po, ma-invite po namin sila sa aming mga store. So kung kayo po ay interesado na simulan or i-further pa yung inyong green lifestyle, meron po kaming 4 na branch. So, Cesu Nature Source po sa Trinoma, ground floor. Glorieta 3, ground floor. Market main entrance, ground floor. Kami po yung nasa ilalim ng escalator at sa new garden wing ng Alabang Town Center. Tapos, for more information, we are on Twitter, so at Cesu Nature, and sa Facebook po, Facebook/Cesu Nature Source. Donya, hindi ka nagbigay ng number para dun sa maging sa mga gusto magkaroon ng sideline. Yung gusto pong magninegosyo, pwede po silang tumawag doon sa aming planta. Ang number ng aking business development. Yeah, sa business development namin is, sa tanda ko na. Anyway po, sa cellphone number ko nila, okay, 0917-48-489, and then 0920-9678. Medyo nakalimutan ko lang yung telephone number namin sa opisina. Sa opisina. Okay. Titingnan ko pa sana dito sa akin. For naman po, for Cesu po, pag yung for business, if you want to present your products to us or just to meet us, pwede po tumawag sa 887-2116 or send us an email, cesu.naturesource@gmail.com. Great. Okay, so ayun, natapos ang ating isang oras at marami ka ba natutunan, partner? Ang dami. And I'm sure yung mga listeners natin, marami rin silang napulot. Sigurado. Kaya lang, ready ka na ba maging organic? Ready na. Yan ang hanap ko talaga. Gusto ko talaga yan. Oo. So, sa next episode natin, ibang negosyo naman pag-usapan natin. Sure.
Marami pa tayong pag-uusapan. Okay, sa mga nagnenegosyo. So, abangan niyo po yan, mga kaibigan. Maraming salamat sa ating mga guests, sina Miss Dinky Hementera ng Plantex at si Miss Jen Mayuga Cruz and Tricia Atendido ng Sasu Nature Source. At thank you so much din kay Miss Marela Jem Castro. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Murillo. Para po sa inyong mga suwestyon, komento, reklamo, sa DTI Direct po kayo tumawag 751-3330. And remember, do good, be felt, make a difference. We'll see you again next week.